Gusto natin palakpakan at papurihan ang ating boss, kaibigan din, na si Sir MVP or Sir Manny V. Pangilinan sa dalawang bagay. Alam mo, tahimik lang ito hindi ito yung kagaya ng iba dyan. Wala akong babanggiting pangalan, pero alam nyo na po ang aking gustong tukuyin na yung mga mahiling mag-grandstanding, higilig mag-paandar, yung mga takaw publicity, mayat maya nasa balita, nasa social media, etc. Pero itong si Manny Pangilinan, kinaiinggitan at dapat lang talagang kainggitan at papurihan at the same time. Lalo na dapat bigyan ng parangal siguro dahil yung isinampang kaso or yung lumabas na issue tungkol doon sa male researcher na bagong empleyado ng TV5 under News and Current Affairs sa dibisyon at leadership ni Miss Lucy Cruz Valdez, kung saan nagreklamo nga ito na siya'y minolestya or nagkaroon ng sexual assault sa kanya ang isang nangangalang Cliff Ginko na isang program manager po ito ng News and Current Affairs ng naturang TV5 network na nagreklamo, nagpa-blatter pa sa pulis, sa barangay, sa HR ng TV5 hanggang makarating nga ito sa programa ni Senator Raffy Tulfo kung saan nga talagang binigyan ng puwersa at diin ni Senator Raffy Tulfo na kung hindi babalansihin ng network ang pagbibigay ng atensyon, pansin doon sa reklamo nitong male researcher ng TV5 News and Current Affairs ay magre-resign siya. At dahil doon, nagkaroon ng sariling investigasyon yung network, nagkaroon pa nga sila ng town hall, tinatawag nilang town hall meeting doon sa departamento, nagkaroon ng mga parang open forum at saka mga parang seryosong nag-ano sila sa mga papel ng mga empleyado kung ano yung mga reklamo nila, i-share kung sino pa dapat reklamo. Hanggang nakarating ito sa mismong may-ari at nagpapatakbo, pinaka-chairman ng TV5 na si Sir Manny Pangilinan. At base sa investigasyon na ginawa po nila, napatunayan nga yata na parang may pananagutan itong si Ginoong Cliff Ginko na dapat siyang managot sa nirereklamo nung researcher na di umano'y minolestya niya. So, agad-agad nagpataw siya ng kaparusahan sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa trabaho. Tinanggal siya talaga. Tapos, at ano pa, pagkatapos siyang tanggalin, parang ni-refer pa yung bata na tutulungan dahil itong bagong trabahador na ito na graduate with honor sa isang paralan sa Batangas yata na tutulungan na makakuha o mailaban sa legal na kaparaanan, kumaga masampahan ng kaso yung si Ginoong Ginko na di umano'y yun nga nang molestya sa kanya. So hindi nagtatapos yung issue doon sa pagtanggal o sa pagkawala ng trabaho niya kasi base sa nakaabot sa aming mga balita at sa pahayag na rin ng mga nasa programa ni Senator Raffy Tulfo sa pamamagitan ng statement na nilabas ni Sir MVP or Manny Pangilinan, tutulungan nila yung bata na mai-push yung kasong legal laban dito sa perpetrator na sinasabi. Sa kabilang dako, palakpakan din natin. Yes, palakpakan din natin si MVP dahil diba, alam naman natin na patron siya ng sports dito sa ating bansa, meaning lahat ng klase ng palakasan, from basketball, volleyball, female and male, hanggang sa gymnastics, at kung ano-ano pang mga sinusuportahan niya mga sports discipline sa bansa, pati na yung mga sports heroes natin na pinadala sa Olympics sa katatapos na 2024 Paris Olympics. Eto na at finally binigyan niya na ng mga cash prizes as he promised them na pag nakapag-uwi ng medalya, eto, binigyan nga niya ng 10 milyon. Si Carlo Yulo, tig 5 million sa bawat isang gold medal na nakuha niya, plus si Nesty Petesio at saka si Ira Villegas, binigyan niya naman ng tig 2 million. And pati yung mga coaching team, yung staff, yung mga coaching staff nila, ay binigyan niya yata ng tig 5 million. Ganun siya ka-generous. Congratulations. Siyempre pa, alam din namin, nakatanggap din ng mga incentives, cash incentives, na hindi man milyones, pero daang libo rin naman ang natanggap ng mga iba pang, alam mo yun, nagpakitang gilas, meaning, yung mga athletes ito na
ano tawag doon, brinake nila ang kanilang sariling record. So kunwari, yung sa long jump, yung kunwari sa athletics, 'di ba, na talagang kung ang ganito sa swimming, na na-break nila yung kanilang mga personal record, yun, nabigyan din sila ng mga incentives. Ito yun, aside ito doon sa mga incentives na talagang due them na pinangako ng government at ng mga ibang sports agencies or mga private corporations na kagaya nga ni Kaloy Yulo na lumalampas na ng daang milyon ang cash prize or incentives na nakuha niya plus several others pa na mga benefits, di ba? So anyway, nakaka-proud na ang isang gaya ni Ginoong Manny V. Pangilinan ay talaga namang hindi na kailangan ng kung ano-ano pa mga paandar dyan, publicity, chuchu-chuchu, announcement na ganito ganyan kasi siya yung yung salita niya, pinaninindigan niya at yung paninindigan sa pagkilos ay bonggang-bongga. Besides, napanood natin lahat siguro naman sa dami ng mga channels na provide ng signal ng TV5 para mapanood po natin yung mga different sports sa Olympics ay talaga namang nasiyahan po tayo, di ba? Kahit ako may mga personal akong reklamo tungkol sa nawawalang internet, napuputol-putol ng mga signal connection, etc. Still masayang-masaya ang puso ko at nagpapasalamat ako kay Ginoong Manny Pangilinan kasi talagang hindi niya nakakalimutan ang ganong pagbibigay pugay sa ating mga heroes sa palakasan or sa sports, di ba? And on that note, congratulations again. Yan ang sinasabi ko, dalawa ang kanyang talagang tahimik lang pero kumikilos ng bonggang-bongga, nagbigay ng hustisya para sa humingi ng katarungan, humingi ng tulong, nagbigay ng tulong sa dapat na tinutulungan, nagbigay ayuda sa mga pinaniniwalaan nating nagbigay karangalan sa ating bansa. Saludo kami sa iyo. O di ba, sa plug na yun ng Olympics, saludo kami sa iyo. Saludo kami sa iyo, Sir MVP Manny V. Pangilinan, mabuhay ka. At sa lahat na rin po ng mga tiga TV5, taga Signal, Sports, One Sports, etc. na patuloy pong naninindigan at tumataguyod ng kahusayan ng mga Pilipino, ng bawat Pilipino. Mabuhay po tayong lahat.